line pa in 5 sets? First of all, thank you sa inyo sa pagkapanalo natin. Big win to kasi talagang big loss naman kami ng isang araw. So talagang wala kaming choice kundi i-redeem namin talaga yung sarili namin. Yun naman talaga yung napag-usapan namin na like yesterday, sana pag-aapak kami sa court ngayon. Yung maglalaro kami ng may pride. Hindi naman yung, sorry sa term ha, yung medyo yung nakakahiyang game. Kasi para sa amin talaga nakakahiya talaga yung nangyari nung game na yun no, Thursday. So I think we were humbled also nung game na yun na ngayon nakabawi kami. Although talagang mahirap, talagang I commend naman talaga yung performance ni Creamline. From the start naman, Creamline is Creamline, di ba? Kahit anong gawin mo dyan, the name itself talagang matatakot ka na talaga. So talagang mahirap talaga yung pagkapanalo ngayon. Di ba? Pero syempre, the sweetest victory talaga, yan nararamdaman namin ngayon. Yun. Thank you, Coach. And best player of the game, Rene Peñafiel with 18 points in this match. Rene, as a rookie, paano mo lang din hinandle yung nerves, yung pressure, especially sa ganitong dikikan talaga na laban and against Creamline? I think po yun din po, yung mga reminders ng coaches, sobrang laking tulong for me. And then yung mga seniors, mga adults ko rin po. And yun nga po, sabi ni Coach Norman, kailangan namin bumawi din. So, yun. Dinala namin yung training namin nung after that game sa PNP. And yung reporter din. Thank you. And Ira Galang with 20 points in this game. Personally, paano mo lang din ba mindset yung sarili mo, especially yung tough loss ng opening, pero ang laking bawi naman itong game na ito? Kumbaga, bounce back lang talaga yung kailangan namin. Hindi kami kailangan mag-dwell dun sa big loss namin. Kailangan namin, yun nga, ma-redeem yung sarili namin. So, bumalik lang kami, maging mas composed kami, and yung teamwork lang gumana. Thank you. The floor is open for questions. Coach, yung back-to-back na losses nga po sa PLDT na nakaabot man po kayo sa championship, kinapos lang, pero overall po itong huling linggo, ano na yung naging biggest breakthrough or progress din ng Cherry Tigo na kumbaga ngayon kahit nga naging mahirap yung pagkatalo ng huli, contender status na rin po talaga yung pinakita nyo so far sa preseason and ngayon? Honestly, hindi ko pa masabi like yung biggest breakthrough kasi yung inconsistent pa rin talaga. Well, playing in the finals, talaga it was such a big bonus para sa amin kasi talagang although nag-prepare naman kami para dito sa on tour na to, pero di ba naging bumpy rin yung elimination namin. Ilang losses din kami doon. And then yung pagpasok namin from the knockout to the quarterfinals to the semis, talagang sobrang yun na yung sinasabi ko nga lagi pag ini-interview ako, na big bonus na talaga sa amin yun. And since nandun na kami sa finals na yun, naglaro kami, umabot din siya ng 5 sets. Para sa akin, yung ipinaabot pa namin siya ng 5th set na napakita pa rin namin yung paglaban, though hindi na we fell short and we did not get that game. May maturity na nang na-develop para sa amin. Kami mga coaches, yun naman lagi ang namin kung hanggang saan naabot yung maturity natin, hanggang saan tayo ma-develop, di ba, makaka-establish no, personality talaga ng Cherry na this is the new face of Cherry, like that. So kaya ako naman nasabing inconsistent, look, naglaro kami ng finals, bilang bad game na, sobrang bad game naman, so yun pa yung kailangan namin solusyonan pa, di ba? Ang nangyayari kasi, coming from Ibatin, babawi ng panalo after that. But maganda syempre, yung consistent ka talaga, di ba? Yun yung talagang gusto namin mangyari para sa kanila. And for Red naman, grabe din yung naging huling linggo na to, finals, yung PLDT game ulit. And ngayon sa 5 sets game na to, paano mo lang nabuo siguro yung tibay ng loob din na ngayon 5th set, ang dami ng bolang naipatot, na-convert mo at ngayon nga, nakuha niya itong panalo. Yun po, yung reminder po ni Coach Norman, sabi niya ilaban na lang daw po yung pagod talaga. Yun po. And yung pagiging composed po, the whole 5 sets. Yun. And for Ara, gano'ng kalaking factor yung pagod siguro over this past year?
days in terms of yung pagkatalo sa PLDT and kahit dito sa panalo to, gano'ng malaking role yung pagod sa UNC? Yung pagod kasi, nandyan talaga eh, kasama yun. Naglalaro kami. Tsaka, lahat naman pagod eh. Pati yung kalaban namin, kami. Even kayo nga eh, di ba? So kailangan... Hindi namin mo kasi. Hindi kayo din eh. Nandyan din kayo every game. So, nagtatrabaho din kayo. So yun, kailangan lang ma-overcome yun eh. Kailangan hindi kami parang i-set aside namin yung pagod. Ilaro namin, ilaban namin kung ano yung hanggat kaya namin, yung ganun. Yun po. Coach, coming into this game, siguro parang marami rin nag-expect na yung panalo dito para medyo mag-second seed kasi medyo may ilan yung tournament. Although meron pa kayong mga games, gano'ng kalaking bagay lang ba ito na, after that loss, na parang laking momentum nito na natalo niyo yung Creamline for you? Siyempre, confidence boost to talaga sa amin, di ba? Na parang, yung sinabi ko nga sa kanila, nandito na tayo, pinausap ko sila kahapon, pinuwesto na natin yung Cherry sa championship, sa finals. That's another commitment na kailangan mo talagang ma-retain and, one notch higher palagi. Kasi meron na expectation sa inyo yan eh, di ba? Yun yung pinapaintindi ko sa kanila. So ito, nanalo kami. Creamline, I just don't know kung gaano katagal since nanalo uli sa Creamline. So talagang malaking confidence booster sa amin to. Na lalo pang ma-challenge sila, all the more na embrace nila yung pressure. Gaya lang sinabi ni Ara, yung pagod nandiyan na yan eh. Saka yung the mere fact na nasimula kang mag-commit na maging player ka, nandun na kagad ang pressure syempre. So paano mo lang i-handle yan eh, di ba? Individually yan, nasa team. Tulad ngayon, syempre nanalo sa Creamline, syempre may expectation na naman ng mga tao niya. Di ba? Yun. So yun yung kailangan namin trabahuin, di ba? Para wala kaming choice dito kundi mag-step up na mag-step up. And then for Renan, may expectations na ganyan coming from dun sa championship, tapos ngayon nag-Creamline. Paano nyo lang ba hinahandle lahat yun na kumbaga pagod aside lahat para lang mabot nyo ulit yung ganun yung goal nyo? Una kasi ginusto rin naman namin to eh. Hindi naman kami naglalaro lang para hindi manalo eh. So, syempre lagi yun yung goal namin, yun yung gusto namin. So, kailangan lang panindigan namin yung inaabot namin. So, ngayon medyo nasa taas kami. So, kailangan yun nga, yung consistency and yung lagi kaming may gustong i-improve sa sarili namin para magre-reflect naman yun as a team eh kapag individual nag-step up. So, yun. Siguro embrace na lang po namin kung anong meron kami ngayon. Pressure and everything. And trabaho lang po. Coach, gano'ng kalaking bagay lang din na nakabalik na si Jen sa team? Kasi sa game na to, 18 excellent digs and 15 excellent receptions. So gano'ng kalaking bagay lang yung pagbabalik? Nakita naman natin din sa performance niya. No? So, malaking bagay talaga siya. Pero but still, hindi kami kailangan mag-rest dun sa ganong, because Jennifer is there, so walang reason para maging complacent ka, na mag-relax ka and maging komportable ka na lang na nandyan palagi. Sa team kasi talaga namin, pag wala ka sa training, definitely hindi ka makaka-join dun sa mga scrimmages the following day. So, ganun din. So, parang sa amin talaga, para kami sa amin pantay-pantay talaga. Pero, plus factor na yun, syempre, na share ni Jen yung experience niya, di ba, na nakakatulong naman din. Parang ganun. Thank you, Coach. Thank you.